Welcome to our podcast where we sweat, laugh, and push our limits to redefine what it means to be fit. I'm Champ D. Join us every Saturday as we dive deep into the journeys of ordinary people achieving extraordinary transformations, one rep at a time. I'm Cham Paulo. And this is Fitness Diaries. Transforming lives. See episode 12. Grabe, episode 12 na. Isang dosena na yung episode natin. Grabe. And of course, sige, huwag na nating patagalin pa, Cham Paulo. I am going to introduce our beautiful and pretty coach ng Kaizen. So anyway, Isang guest natin ayan. today. Oo, isang coach ulit ng Kaizen, and we are thrilled to welcome our amazing bakit nabisaya ka doon? Amazing guest to Fitness Diaries. Once a bank pro, now a powerhouse housewife fueling her husband's business, and her journey is really awe-inspiring. Nakilala ko na to, nakausap ko na to, sobrang amazing niyang kausap. Shedding an impressive 33 pounds. Again, that's 33 pounds. She turned her initial quest for confidence into an ongoing self-love affair. Join us as she unveils how fitness became her lifestyle and strength. Whether you are new to the fitness game or a seasoned player, her story is a must hear. Ladies and gentlemen, let us all welcome Maria Stephanie Flores Cotero. Haba na, ang ganda ng pangalan. Or we call her Coach Steph. Coach Steph, Welcome, hello. Steph. Hello, grabe naman yung introduction ng haba ng pangalan ko, no? Oo nga, ang ganda, Mahaba no? yung intro, mahaba rin yung pangalan. Correct. Oo. Lakas maka nagmamay-ari ng hacienda ganyan. Maria Stephanie Flores Cotero. Oh. Manifesting. Yes, let's go. Welcome po sa Fitness Diaries, Coach. Hello, Welcome, Coach. thank you, Pao, and thank you, Sir D, for welcoming into your podcast. Grabe, medyo kinakabahan pa ako ng konti, pero ano naman. Grabe yung introduction nyo sa akin, ha? Parang, Nako, medyo nabulol nga. Nabulol. Then, to be honest, alam niyo po ba na nakausap ko yun nga kanina while habang hindi pa nagro-rolling yung Na-record. Kinukwento ko, nare-record, oo. Nakwento ko nga na one time, dumaan ako sa Tarlac. Kasi taga Tarlac, by the way, si Coach Steph. Tapos nung papunta ako ng Manila, ako talaga nagkwento. Pumunta ako sa Manila, tapos sabi ko lang, magkakape lang sana kami. So parang 1 hour lang dapat yon. As in, yun lang yung nasa intention ko. Dahil umabot kami ng 5 oras. Ganon kasarap kwentuhan sila Champ Steph. And shout out din kay Doc Faye. yes, nakakamiss yun, no? 5 hours sa Super. pagkwentuhan. Buti na lang, hindi tayo pinaalis to sa cafe. I know, sa cafe. Ang ganda ng cafe na yun. Sobrang nag-resonate siya sa akin. Lalo na yung wallpaper. Yes. Meron siya mga Oo. flamingos dun sa, yeah. Ang ganda yung cafe na yun dito. Oo. Di ba, ang ganda ng boses din ni Champ Steph, Coach Steph. Very calm. Pili ko sa microphone very lang to. Hindi, kasi nga, tignan mo, nako, i-post din namin sa description yung yung kanyang tawag Nagulat dito. ako dun sa Sockmed. sa na-lose mo na weight. 33 kilograms ba yun? Talaga? Hindi pounds? Ah, I Pounds. think that's pounds. That's Kasi pounds. nag-start ako sa... I didn't say Naka-convert ako kilograms. Hindi ko matandaan tuloy. Parang baka ako'y mali. Baka yung pandinig But ko. 33 pounds. 33 pounds. Pero Oo, malaki kasi pa rin yung nag-start ako 33 sa pounds. Yeah. Yes, medyo maano din siya. Mahirap i-shed. Kasi hindi naman ako totally obese nung kabataan ko. Pero growing up talaga, chubby na talaga ako. So, naisip ko talaga nasa genes namin yun. Okay. 33 pounds. Oh my goodness. Tsaka, considering na, na woman, di ba? I think pag girl, di ba, mas mahirap yung pag-shed ng Oo. pounds or ng weight. So, anyway, so, Coach Steph, for sure, gusto ka pang makilala ng lubusan ng aming mga viewers. So, can you please introduce more about yourself? Ano yung gusto mong ipakilalang Coach Steph, sa Madlang Fitness Diaries viewers natin? Ano ba? I think, ano bang about me? Alam ko lang naman sa sarili ko is, sige na, start ko na lang sa So, syempre, aside from your pretty coach, pretty coach. Ay, childhood. Sige, go. Sige, kasi growing up naman, I had a good childhood naman.
At medyo malaki lang talaga akong babae. Siguro dahil lagi kaming well-fed kami sa bahay. Tapos, laging sinasabi ng parents, usually kahit sinong parents naman na, maraming batang di kumakain, ganyan. So, siguro doon na nag-build up yung habit of eating more than you want or you need. Kaya talagang chubby na ako noon. Tapos, hanggang sa nagdalaga ako na high school, ganyan. Tapos, actually, high school ako nagka-boyfriend. Oh! Oo. BBB teens. PBB teens. Tapos, syempre, kapag may jowa ka parang, hindi ka ganun ka-conscious sa itsura mo, ganyan, or sa weight mo. Tapos, hanggang sa college ako, chubby talaga. Tapos, yung confidence ko okay naman, kasi feeling ko, I feel, love. Which is, for me, parang ang pagkakamali ko nun is, inihanap ko yung love or yung dapat na self-love from other people or from another person. Siguro yun yung mistake ko that time. So, hindi ko talaga pinansin yung mga nagtatawag sa akin ng mga names such as baboy or something that pertains to my weight. So, nagkaroon pa yung feeling ko confidence yun. Pero sa totoo lang, I'm blinded with I'm blinded with looking for love from another person. So, nung nag-college na ako, I think that was third year college. Yun yung first heartbreak ko. OMG. Oo, first heartbreak ko yun. Tapos, syempre parang gumuho yung confidence ko na parang, anong mali sa akin? What's wrong with me? Yeah. What's wrong with me? Tapos, yun pala, doon na nag-magnify yung parang tinatawag sa akin na yung about my weight na ang tabang mo, Steph, ganyan. Tapos, I'm gonna tell you a short story na nung nasa college na ako noon, tapos yun nga, first heartbreak ko. Yung classmates ko, nag-aya silang bumili ng clothes. So, nagpunta kami dun sa isang boutique. Usually that time, yung mga damit is free size, ganyan. Tapos sa fitting room ako, kahit isang damit, walang magkasya sa akin. Kahit dress. Tapos sabi ng classmate ko, grabe, Steph, ang taba mo, walang magkasyang damit sa'yo. Tapos parang, syempre yung feeling na, oh my gosh, walang magkasya sa akin, nakakaya, napahiya ako. Yung parang ganun. Tapos gusto ko maiyak sa fitting room nun. Tapos, siguro doon na nag-spark yung idea sa akin na baka kailangan ko nang maging active or mag-lose ng weight. Yeah, so, I tried doing some things na like crash dieting, ganyan-ganyan. Tapos, syempre hindi naman nag-work yun, diba? Parang sa una lang siyang mag-take effect. Tapos, nakikita ko yung mga classmates ko, nag-glow up sila. Merong mga nagpa-pageant, merong mga athletics sila, sumasali sa intramural. So, mas lalo akong parang yung confidence ko na parang so nagkaroon ng comparison. Tapos mas lalo nag-magnify nga kasi nga yung insecurities ko lalong nag-magnify dahil feeling ko tuloy baka yun yung reason ba't ako iniwan nung anong jowa? Wala bang proper pressure? Wala. Actually nakipag-break siya sa akin nun. Papunta kami sa school. Sa jeep. Sa jeep. Sa jeepney. Tapos, jeepney, sorry. Sa jeepney talaga. Yung, alam mo, yung sinasakyan na, yung mahaba, yung saraw. Yun. Tapos, yung parang, tinype niya pa sa phone ko na, yun, ganun yung scenario. So, wala talagang closure. So, parang, syempre, nung time na yun, bata pa ako eh. Hindi ko alam kung paano ka magre-react sa ganun. So, yun. Yung response. Correct. Yung fast forward sa fitting room, yung nag-spark ng idea sa akin na magpapayat. Tapos, I did some crash diets. I even did this, yung mga slimming coffee. Noong time na yun, I think that was 2015 or 14. Kasagsagan. Kasagsagan ng mga slimming coffee. I did that. I spent my allowance on those kinds of coffees. Tapos, it didn't work. Tapos, I even joined
yung parang athletes club nung school namin na taekwondo. As in, oh my gosh, yung katawan ko, ang bigat, hindi ko kaya to. So, hindi ko siya na-sustain hanggang sa nung patapos na second semester ata ng third year college yun. Nag-join ako sa isang local gym na, typical local gym na yung ano lang, workout lang. Siguro 2 months yun or a few months lang. And then nag-end din. Wala rin masyado nagbago sa katawan ko nun. Tapos ang sakla pa, nakikita ko pa sa school yung ex ko. Oh, Nakikita ko siya sa hallway. torture! Ang torture, di ba? So parang, hala, di na nga nag-work yung pinagagawa ko. Tapos nakikita ko pa to. Kaya yung time na yun, very ako nun. I became a very negative person na I always self-sabotage myself, ganyan. Tapos, I always rant to my friends. So, parang feeling ko tuloy, iniiwasan na ako kasi I was so negative. Grabe. Looking back, apaka-different ko na talaga no sa person. And I'm so proud of myself, diba? Tapos yun, tuloy-tuloy lang na negativity, ganyan-ganyan. Tapos yung nag-fourth year, fourth year college na ako. Graduating na ako. Ganun pa din. I'm still negative. I'm still complaining about the smallest things, about ngayon, sa quizzes. So, yun, parang nare-realize ko unti-unti parang people were avoiding me na. Kasi, I was really, really complaining every day. Yeah, kasi as within, so without So, yung outer world mo is a reflection of your inner world. And I didn't have any outlet for my feelings. Na parang I didn't know how to process that kind of feelings that time kasi I was really young. Yeah. Tapos, ayun. Nang fourth year college na ako ng second semester. Talaga sabi ko, try ko nga ulit, mag-gym ako ulit. So, lumipat ako ng ibang gym. That was the second year na ng pag-try ko sa gym ulit. Yeah. Ayun na, nakakita ako ng isang fitness community na then, they do a lot of workout, more on cardio, and then, mas nagkaroon ako ng extra budget kasi syempre every college yung tumataas yung allowance natin. So yun, I had more extra budget noon time na yun. So nag-enroll ako sa isang gym na merong personal trainer. And I'm really grateful for that person na trainer kasi doon nag-spark talaga yung fitness journey ko na it's not for revenge now. It's not for the revenge body anymore. Yeah. It's more of losing the weight talaga and gaining more confidence. Yun yung naging parang second reason ko to shed pounds. Yun. Tapos, pumiyok ako. It's alright. Nagdadalaga. Gayon. Tapos yun, more on everyday, hypertrophy, cardio. Tapos, doon ko na-meet yung husband ko. Sa gym community. Yeah, doon sa fitness community na yun. So, one of the great things that time is, yung reason ko is to lose the pounds and to gain more confidence. So, self-love na rin siya for me. Yep. So, when I learn how to take care of myself, when I learn how to love myself more, parang doon na nag-open up yung meron na lumalapit sa akin na mga friends, ganyan. So, yung negativity ko at that time, medyo nabawas siya. Nabawas na siya to the point na parang hindi na ako nagko-complain halos everyday. Yeah. So, yung self-love talaga nagre-radiate na that time. Tapos, doon nag-graduate ako. I was so happy na, tungtong ako ng stage. Hindi ako tinatawag na mataba, ganyan. Payat ako. Ang daming nagsasabi na ang laki ng pinayat ko nung compared dun sa current body ko nung first year college. Yeah. Tapos yun, happy ako. Yung graduation pictures ko, picture perfect siya. Hindi ako malaki, ganyan. I was so happy. Kasi syempre, you were comparing yourself to your past self, hindi na sa iba. Correct. Yun.
ang nakakaiyak kasi parang nakaka-proud lang na ginawa ko yun para sa sarili ko. Tapos yun, college, tapos mag-work na yun. Siyempre pag nag-work ka na, lalo na pag kaka-start mo pa lang, hindi mo minsan ma-predict if sustainable ba yung magiging habits mo that time eh. Kaya everyday ako nag-gym, everyday ako cardio, everyday ako pupunta ng gym namin. Sa Tarlac City pa yun. Yung work ko sa Pampanga. Imagine, the travel. Correct. The travel every day. Oo. My goodness. Yung travel ko siguro maabot ng 2 to 3 hours. Tapos Oh my commute. goodness. Commute yun. Yeah, Siyempre, dun pa ano, lang, na, friction yung na first agad job dun ko tayo. nun that time is I was an ESL teacher. If di kayo aware dun sa yung English teachers for Koreans the or Koreans, yan. Doon din ako marami na-meet same. na new friends. Mm. Tapos sila, more on mga Japanese, Koreans, mga Chinese, Asian countries. So yan ang experience na yun. Kaya lang hindi ko siya na-sustain kasi nga, everyday nagtatravel ako from Oh my Pampanga gosh. to Tarlac. 2 My to 3 goodness. hours. Yes, 2 to 3 Oo. hours yun. So hindi ko siya na-sustain, ang hirap. So I quit the job and then nag-apply ako nun sa bank. Ayan na. So, naging Alay! Course ko so in-apply. Natanggap ako. Wait lang. Ano ba yung course mo nun sa coach na? Ang course ko is AB English and Linguistics. Tapos naging banker. Oh my gosh. Anong bank? Ang ironic lang is, ang una ko in-apply nun that time, before yung bank is BPO. Hindi ako natanggap. Really? So, pang banko talaga yung... Parang ni-redirect ako ni God. From, hindi ka for BPO. Ganyan. Doon na-ace ko naman yung, napasa ko naman yung exam, hindi talaga ako nakuha. Siguro hindi talaga siya for me. Yeah. Tapos yun, napunta ako sa bank. Ganun pa din, gym pa rin everyday, cardio everyday. Yeah. Na-maintain ko yung weight ko, kaya lang it's not making me happy anymore. Parang nagkakaroon na ng weight plateau kasi ang daming bawal. Bawal mag-rice, bawal mag-bread, bawal junk food. Ganun. So since... Duman ka rin sa season na gano'n, yung mga bawal seasons. Yeah, yung parang... Sobrang depriving yourself from... may mga ganun times na nauso din yung intermittent fasting. Pero yung idea of intermittent fasting that time is medyo cloudy pa. So hindi siya ganun. Feeling ko it's still my fault. It's kasi ginawa ko siya tapos hindi ko siya totally inaral kung ano ba talagang IF. Ang ginawa ko lang is parang 16 hours fasting, 8 hours eating window. Tapos sa work, papasok ako, wala naman yung tiyan kasi nga naka-IF. Tapos I'll just drink black coffee from the morning hanggang mag-lunchtime. So, it's not really sustainable. So, ang nangyari sa akin, nagkaroon ako ng acid sa tiyan. It's all my fault. Yan, ganun talaga. It's all my fault. Yes. So, hindi talaga siya naging sustainable for me. Pero, I was happy kasi payat ako. Tapos, there was a time na nung nag-work pa ako nun sa school, and then yun nga, ginagawa ko is IF, tapos low-calorie diet. Naglagas yung hair ko, tapos nakalbo yung part dito sa may side part ng noo ko. Side Naglagas. effect nun? Yes, kasi I was not eating right. I was eating around siguro kung tatandaan ko yung mga pinagkakain ko ng mga 1,000 calories siguro yun or less. Ibon? Yeah! Kain ibon? Umabot pa nga ako ng 500 calories kasi I tried this kind of diet. I won't mention it, pero basta it requires you to eat low carbs and very low calories. So yun, siguro yun na rin yung naging effect. Tapos nagiging irregular na yung periods ko. Di naman ako diagnosed ng PCOS. Pero I think I had PCOS back then. Hindi lang siya diagnosed. Kasi irregular ako. Minsan parang 4
5 months, hindi ako dadatnan. So, Ooh. yung kasing lifestyle ko nun is gym everyday, tas low calories. So, it's hormones na talaga yung nangyayari, na fucked up. I'm sorry. Ay, Okay lang. bawal pa din. No So, yun no judgment. na F up yung hormones ko nun. So, hindi siya sustainable. So, come 2019, nagpunta ako sa gym namin nun. Yung may isa kasing parang guest coach nun for powerlifting. Ang na-invite talaga originally doon is my boyfriend back then, which is my husband right now. Na-invite sila to train. Yung lifting, yung mga squat, bench, deadlift. Proper form. Yeah, yun. Yung mga basic yun. So, nag-attend si husband. Nanonood lang ako. So, parang, bigat naman ng mga binubuhat ng mga to. Ganyan-ganyan. Nakakatakot. Ganyan-ganyan. Tapos, nanonood lang ako back then. Not knowing na may love pala ako doon sa sports. OMG. Nako, just to give you a brief background, si Coach Steph ay isa sa mga talagang lodi natin pagdating sa mga deadlift, ganyan na. I mean, imagine mo, babae, pero hindi deadlift ng ganun kabigat. Mas mabigat pa yung binubuhat niya kaysa sa akin, Day. Sorry to cut you there. Wala lang, gusto ko lang i-share sa kanila. Proud na proud kasi ako yung Coach Steph. Ang galing, Very yung true. videos niya dun sa, di ba, Coach Champ? Isa nga yung sa questions ko mamaya kasi ibero na-mention mo na nga. Kasi napansin ko yung not everyone, kasi yun nga, di ba, nag-workout ng yun yung specific na, nakikita ko sa mga sinishare mo videos, laging nandun yung squat, bench, deadlift, which is yung SBD. Tapos tatanong ko sana sa'yo, kung may plans ka ba on competing, pero tutuloy na nga natin yung kwento mo. Na in love ka sa sport na yun. So, go lang, Sep. Mamaya ako pa follow-up question. Nakaka-intrigue, no? Tapos, super. yun, nanonood lang ako dun sa parang practice nila. And then, parang the next guest ulit na pag-visit nung coach na yun. I'm very grateful for that coach, by the way. Tapos, yun, in-invite naman niya is mga babae. Parang magkaroon ng awareness dun sa gym na yun na yung mga babae, it's okay to lift. Noong una, ayoko. Kasi feeling ko, ayoko yan. Magiging bulky ako dyan. Parang Hulk, ganun. Parang, ilalaki yung katawan ko dyan. Baka lalo ako magbukang malaki. May ganung limiting belief pagdating sa girls. Buti na lang, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko that time. Sige na nga, try ko lang. Wala namang mawawala. So, nagpunta ako that day. Konti lang kami. Siguro 4 or 5 lang kami nun, na babae. Compared dun sa guys, ang daming nag-attend. Kami parang 5 lang. Okay. So, nag-try kami ng basic. I was only lifting the bar. Yung 20 kg bar. Hirap na hirap ako. As a starting point. Yeah, tapos lahat ng mga wrong form nung time na. Syempre, nagawa ko dahil first time eh. Na-experience ko talaga yung total newbie sa lifting noon. I think I have videos back then kasi syempre pag nagte-training kami, we try to take videos para makita yung if delikado ba yung form, gano'n. Yeah, Tapos yun, hindi ko lang siya in-expect na, okay pala to. Sabi ko nga, sige nga, i-try ko pa na sa next visit niya. Hanggang sa naging, na siya, weekly session na siya. Mas marami pa kaming babaeng sumali. Na in love na sa weightlifting. And then that time, yung mga ka-teammates ko nun is older than me. Tapos, I think they're beyond 35 or 40 years old. So, I'm really, really proud of them na hanggang ngayon, nagle-lift pa sila. I think they're stronger than me. Talaga? Yun. Tapos, astig nun. Oo, ang astig nila. Tapos, meron pa kami yung mga, kaya ako nag-short hair nun. Yung, as in, pixie cut. Kasi na-influence nila ako to get that haircut din. Kasi it's very, low maintenance. Hindi ka magpapatay. Hindi ka na magpaparikban. Yun. The year 2019 was the year of me lifting everywhere, every other day. So, I was just working out around 3 times a week. Minsan 4. Tapos, hanggang sa tinry kaming isali dun sa mga powerlifting meets.
which was a Oh. very, very, very fun experience for me kasi ang dami kong nakitang babae na, grabe, ang lakas magbuhat. OMG. Super lakas sila magbuhat. May makikita ka mga babae doon na hindi mo expect nagbubuhat ng 110 kg or even 150 kg. So, nag-spark pa sa'yo ng inspiration talaga. Oo, nakaka-inspire. Tapos, yun nga, tuloy-tuloy lang kami. Sumasali kami for fun. It's not really for competitive reasons kasi masaya yung experience eh. Correct. Tapos, yun, masaya lang yung laro-laro namin, no? Laro-laro lang. Tapos, Laro-laro. oo, kasi pag masyado seryoso, parang may pressure, di ba? Correct. So, kasi pag nandun Sobrang ka na, saya parang, ng mga meet na ganyan. Naka-attend lang ako one time. Sinama lang ako ng friend ko. Pero bigyan lang natin silang context. Yun yung parang siya, di ba? Yung may 3 workouts lang na itatry sa inyong lahat. Yes. Tapos parang ikot-ikot lang kayo. Yung parang turn na ni Steph, turn mo na D, turn mo na. Tapos pag turn mo na, parang sobrang supportive ng mga tao. Parang may crowd na nakapalibot sa'yo. mag-cheer sa'yo. Mag-cheer sa'yo. Let's go, let's go, let's go. Ganun. Parang really? sobrang powerful nung meet na ganun. Ang saya. Tapos ang Gusto dami ko pagkain, mag-join. no? Yun Maraming yung pagkain best sa part. So, maraming mga snacks. Sour patches, Oo, gummy donuts. worms, mga ganun. Mga Sweets sponsors para and mag-sugar all. rush. Sugar. Na- Gets. Okay. Parang gusto ko na sumali sa ganyan. Na-inspire bigla sa More on talaga. More on the strength. community. And the community. Masaya yung community. Very true. Love it. Tapos yun, tuloy-tuloy lang hanggang sa nag-pandemic. So, wala lahat. Sarado lahat. Gyms, pati yung Oo. mga events, even running events. I almost forgot. Before I got into powerlifting, I was into Spartan and running pala. Spartan Ang dami race. mo- Ang dami mong pinasok na mga Oo, sporty, before fitness powerlifting events. talaga. Galing. 2017 to 2018 was the year of yun yung runner era ko. Spartan era. Meron Gosh, iba I yung forgot pala. to tell. sulat na era. Grabe. Hip-hop abs, insanity. May mga ganun ka rin ba? Oo, yun yung mga nauso that time. Tapos, oh my gosh, nakalimutan ko yung kwento yun. As in, ang dami kong medals and t-shirt nun. Ay, wait. Oo, parang, bakit natin share? Grabe naman. Tapos yun, basta before ako nag-powerlifting, nag-run kami, ganyan, mga sub 1. Pero yung sub 1, parang hindi ko masyado Sikat na yung mga na-achieve. running na yun. Naalala ko yung ano ba yun? Color Manila. Sobrang sikat rin yun, di Oo, ba? yung mga color ba nila, ganyan. Ano pa? Yung, Mga fun run. kasi mga fun run, yan. Marami yan. Ano yung pinakamalayong na run mo, Coach Steph? Siguro, sa run, ang pinakamalayong na run ko is 21 kilometers. Tapos sa Spartan, kasi nag-trifecta kami nun eh. My goodness, pinasubo ko yung... Trifecta is 3 races in 1 weekend. In 1 weekend? Yeah, Saturday, Sunday. What? Na-experience ko yun. Sabi ko, sa talang buhay ko, my goodness, hindi ko akalain. Tatakbo ko ng ganito kahaba. Tapos, akit ako ng lubin. Magbubuhat ako ng boulder. Sa experience yun ng Spartan, sa totoo lang. My goodness, ba't nakakita ko siya i-share? Ang galing, napaka-rich nung experience, nung journey ng fitness mo, Coach Steph. Ang dami mga nangyari. Maraming sinubukan. Oo. I think diba, every time naman na sumusubok tayo ng mga experiences na ganyan, meron tayong mga lessons na natututunan along the way. Yes, And I marami think, akong natutunan. And overall, sobrang fun experience lang yun. Yeah. And diba? just to share, I think that the reason why sobrang rich din ng mga nasi-share ni Coach Steph sa Kaizen, kasi ang dami na niyang mga pinanggalingang mga ganun. So, kumbaga ngayon, nabibigyan ako ng clearer picture bakit ganito mag-isip yung mindset ni Coach Steph. Kasi Because of her dami pala. experiences. Yeah. So, sobrang aha moment sa akin ito sa Coach Steph, to be honest. Coach Steph, pwede pa-differentiate for those people na para sa mga listeners, especially sa mga hindi nakakaalam, what's the difference of yung powerlifting and bodybuilding? Or just lifting weight? Oh, I like the question. Yeah, ako din. Kasi Since na-experience mo na both,
Kasi ngayon, Yeah. di ba ngayon, nag-ano ka, nasa power building side tayo, yung more on Mm-mm. hypertrophy. Pero Yes. before, as you mentioned, dun sa meet, that is more of like, yun nga, powerlifting, weightlifting. The difference between the two is, yung powerlifting kasi, it's more on strength building siya. It's not for the aesthetics. It's for the strength. So makikita mo yung difference ng workout nun is more on the higher weight, lower reps. Nung time na yun, pumayat naman ako that time eh. Pero more on kain talaga. Kasi you need the food for the strength. When it comes naman sa bodybuilding, or which is what do you call power building, you are more focused on the nutrition, the aesthetics. So, that time nung nagpa-powerlifting ako, hindi talaga ako nagka-count ng calories. I eat everything inside for my strength. Oo. Yeah. Oo. Ang goal ko that time is to get stronger, not really to get thinner. Kasi nga, that time inisip ko na, jeans ko na to, hindi na ako papayat. So, ganun mindset ko na. Yun yung difference between the two. Though it's still a good sport kasi you both you get to build your strength in both sides of the party. Mas yun lang, mas lilitaw lang doon. Ano bang priority mo? Your strength lang ba? Your powerful strength ba? Or yung aesthetics mo? Kasi sa bodybuilding, it's not necessary na buhati mo yung RPE 10 mo, diba? More on stimulating the muscles and the right nutrition. So, yun yung naging napansin kong difference between the two based on my experience. So, yun. Sobrang different rin ng workout nila, di ba? Kasi more on 3 workout lang talaga yung fino-focus niya. Tapos yung mga iba nagsusupplement ng ibang supplementary workout just to get you stronger dun sa squat, bench, deadlift. Galing, no? So, parang it boils down to your intention. What do you want to achieve at the end of the day? Yes. Moment sa akin, hindi ko alam na meron pa ng difference. Di ba? Meron siyang difference sa intention. Ang galing. Very enriching nung discussion na yun. Ang astig. Galing, no? Sobrang rich talaga nung journey, testimony ni Coach Steph sa fitness. Champ Paolo, tapos kanina na-mention rin ni Steph yung about dun sa yung fear mo before na pag nag-workout ka is magiging bulky or muscular yung look mo. I for sure a lot of women are very concerned ganun rin sa about sa weight training or yung pag-gym, pagbubuhat ng mabibigat will lead to yung muscular appearance. Could you share your perspective kung ano yung para ma-debunk natin yung misconception na yun and explain yung how weight training can actually benefit women without causing them to look overly muscular or manly? Correct. Ang ganda ng tanong. Love it. Oh nga, ang ganda ng tanong pang Miss Universe. Ladies and gentlemen. Binalik ko lang kanina yung fear ni Steph kasi nakwento niya na before may fear siya. For sure, meron ng sagot yan si Steph. Yes. Since na-overcome niya na to. Yeah, at first talaga, takot ako sa mga dumbbells, takot ako sa barbells kasi nga, isip ko, di ba may term sa women na parang, ayokong maging bulky, gusto ko toned lang. Parang same lang laman yun eh. Parang, ginawa lang siyang marketing term for the women so that they wouldn't fear lifting weights. So, yung kasing effect ng paglilift sa weight ng babae compared sa guys. Sa guys kasi mas madali talagang, mas prominent yung makikita yung muscles. Unlike sa babae na lift lang, pero parang wala mo nangyayari. Parang papayat ka lang lalo. Which is, yun yung nagkaroon ng realization, ito pala yung sinasabi nilang tone. Pero same lang kami binubuhat tong kasama kong guys. So, diba? Same strength, pero different yung manifestation ng amount of muscle sa guys. So, dun ako nagkaroon ng parang realization na hindi ganun kabilis makita yung muscle sa babae. And not unless nagtitake siya ng mga ano ba yan? Steroids. Steroids, yes. Yeah. Usually, kailangan ng mga hormones para talagang kasi may nakikita minsan mga women na medyo bulky. Yun, nagtitake talaga sila sigurado ng
ng hindi na nag-occur sa body namin babae. So, tuloy-tuloy lang ako kahit na nandun pa rin yung fear. Pero I fell in love kasi talaga dun sa workout, dun sa sport. So, tuloy-tuloy lang ako pero ang ganda ng effect niya sa katawan ko. Ang ganda ng quads ko, my goodness. Ang ganda ng quads ko that time. Pakita namin pero yung chan ko mga malaki. pictures ni Steph sa episode na to. Correct. Oh, yung quads ko that time, it's very defined and I liked it, lalo na pag naka-skinny jeans. Kaya lang syempre yung chan ko, hindi siya flat. Kasi hindi naman ako for the aesthetics for the strength talaga ako. So yun, kung sa totoo lang, minsan parang wini-wish ko, sana kasing bilis ng muscle growth ng babae. Ng babae sa lalaki. Oo, kasi yun yung sikreto ng mga babae, ba't sila payat? Kasi they have more muscles than fat. Because the more muscles you have, the faster na magbe-burn ka talaga ng taba. Kasi kung i-compare mo yung weight ko right now, it's the same as nung nag-gym ako nun ng puro cardio, pero mas malaki akong tingnan back then. Though same 57 kilograms yung weight, mas payat ako tingnan. I'm size 26 right now and back then I was size 29. Pero same weight. Diba yung recomp iba? Yun yung tinatawag nilang body recomp eh. Yung nutrition partitioning ng katawan kasi nung na-build mo na yung muscles mo, kahit same yung weight, iba yung itsura. Kasi kung i-compare mo yung size ng fat sa muscle, yung fat, 1 pound of fat is really, really bigger than 1 pound of muscle. So yun doon na nagkaroon ng moment. Kasi ito na-experience ko na totoo nga yun. Yeah. So even though same weight kami pero mas payat siya, it's because this person has more muscle than me. So iba talaga, dapat hindi mo kino-compare yung weight mo sa weight ng iba kasi magkaiba kayo ng journey. Malay mo siya nagbubuhat, ikaw hindi. Ako that time, puro ako cardio. So makikita ko, kasi yung weight naman kami ni girl or ni ganito. Pero bakit mas maliit siya? Yung gano'n. Yeah. Kaya nga sabi nila, comparison is a thief of joy, di ba? Joy, correct. So, yun. Oo, astig. So, mas malaki na yung muscle mass ni Steph ngayon compare before na same weight. Oo. Yeah, that's good. Hanap nga ako next time ng photo ko ng same weight right now. Kasi I can't really believe it na same weight, different sizes, di ba? Parang, magic ba yan? Tapos yun, naisip ko, baka yung muscle talaga yung naging way, yung building muscle talaga yung naging way for me to look leaner even though it's the same weight. So, totoo na lifting is not really that dangerous or scary as long as you're doing the right forms and you are listening to your body kung kaya ba niya to lift that kind of heaviness that day. Kasi, I'm not sure if you're all aware kasi sa KMP. Parang first week of KMP nun. Kasi kumakain na tayo ng maintenance, diba? Yeah. So, ang tapang ko nun mag-lift. Parang nag-lift ako nun ng more than usual. Lakas ko, ganyan. Tapos, na-ER ayun yung na-ER ka no? ER ako nun. Kasi, parang I did not listen to my body back then. So, yun lang yung mistake ko. So, yun, you still have to listen to your body. So, very true. Ano ba yan? Naligaw na tayo. Yung timeline. Okay lang, go lang, Steph. Ang ganda nga, ang saya. Sarap makinig talaga. Alam mo na, Cham Paolo, kung bakit kami umabot ng 5 oras. Pero yung sa guys kanina, kwento ko lang. Yung sa guys, tawag dito, kaya medyo mas mabilis ng konti lang naman. Di naman sobrang times 3, times 2, diba? Kasi yung dahil nga mas mataas yung testosterone level ng guys compare sa women. Pero yung fear ng women na mabilis maging muscular dahil nagjo-gym, kung totoo man yun, hindi ang gandang problema nun. Sana ganun kabilis, di ba, mag-build ng muscle, di ba? Pero hindi. Oo. May ganun talagang factor. Yung kay Steph, nakarelate ako dun. Kasi yung nako-compare ko ngayon yung during the time na nagkakat ako na nung inahabol ko yung pababang weight, tas 140. Now, na-bulking ako na 140. Pag sinide by side mo siya, magkaiba talaga. Kahit yung sabi ko, uy. So, ang saya lang na makita ngayon ganun. Yung ganun, same weight pero different na yung body composition. Correct. Galing. Champ, di ka, may question ka kay
champ Yeah, stuff kay Coach Steph. I think this talks about the timeline. Ano. Ang ganda ng timeline na kwento ni Coach Steph. So, I think, okay lang ba mag-jump na tayo sa Kaizen era naman? Puro era, no? Yes, Naging yes, Kaizen of era. Ko course. doon na rin yata siya paano. So Ay, after oo. nung bodybuilding, paano ka pala na ano? Paano Sa kayo Kaizen. or si husband ba yung naunang pumasok sa MF? Kasi you mentioned earlier na Ay, si MF husband muna. is MF. Oo. Yes. Ayun, 2019 and then 2020 came, yun na, balik lahat ng baby fats. Oo, kasi nga sa 2020. pandemic na ano. Oo, wala talaga. As in, no activities, no nutrition, kain everywhere. Tapos 2021, I think that was January. Yung alam mo yung scroll tayo lahat. Kasi addict tayo sa FB. My sad ass was scrolling FB. Nakita ko yung ads ni CC, ni Coach Joe. Coach Joe. May abs, my goodness. Ay, ano to? Sabi ko, na-intriga kasi may abs. If you're listening, CC, nabudol ako sa abs mo. Coach Joe talaga naman. Maraming abs, nabudol sa abs ni Coach. Maraming binudol ang abs ni Coach Joe. Na habang kumakain ng pizza, no? Oo, yung kumakain siya ng pizza. Kaya yung ano ba yun, yung donut ba? Ay, hindi, sa'yo pala yung donut yun. Pizza pala yun sa kanya. So yun, na-intriga ako. So ano to? Scam ba to? Tapos tinignan ko siya. Chinek ko yung page niya. Siyempre, di ba yung ads niya makulit? Parang kukulitin ka kapag hindi yung pa na-click. Kasi nakulitan na kinlik ko. Tapos nakita ko yung page niya. Nag-offer din pala siya ng free ebook. Dahil siguristang ate ninyo. Kinuha ko yung free. If it's free, it's for me. Ganyan. Yan, if it's free, diba? So, kinuha ko yung free ebook. Ang dami na niyang nakashare doon na values na parang meron pang free workout. So parang, free pa lang ito. Meron na ako natututunan. More doon sa bayad. Yeah. So yun, kinausap ko si husband. Boyfriend ko pa siya back then. Sabi ko, uy, parang ang ganda nitong book na to. Bilhin ko kaya? Sabi kong ganyan. At that time, hindi na ako employee kasi 2019 nag-resign na ako sa bank. So, I wasn't really working back then. So, noon time na yun, parang nagsasurvive ako dun sa back pay ko. Which is, decent naman. So, nakaka-survive. And then, yun, dun na ako nag-start tumulong sa business niya. Tapos yun, sabi ko sa kanya, bilhin ko kaya tong book na to. Ganyan. Tingnan mo muna yung free ebook. Sabi niya, baka mamaya scam yan. Yung mga ganong kwentuhan. Notion. Tapos yun, nung nakuha ko yung ebook, nabasa ko siya. Tapos pinakita ko sa husband ko, uy, okay naman pala, bilhin mo. Sige, sabi niya. Di binili ko yun sa akin. Tapos nabili ko na yung MF Women. Ang daming laman, ang daming values. Sabi ko, grabe, ang dami ko palang matututunan dito. Bili mo na rin yung pang men. Sabi ko gano'n. Ikaw pala ang dahilan. Dinaway ko siya. Dinaway ko siya. It's a good damay. Oo, hindi ko alam. Ano na pala yun, isa sa magiging parang guide na namin. Kasi wala na talagang gym that time. Parang, ang hirap na mag-gym nun kasi parang every time may gagamit kang equipment, kailangan sanitize, saka mask ka, saka face shield ka pa. My goodness. Oh my goodness. I remember that. Oo. Kaya nag-invest talaga kami sa squat rack na sa bahay. Tapos yun, tamang-tama, nung nabili namin yung squat rack, nabili namin yung MF book, in-apply namin for the whole 2021. 1 year namin ginawa yung program. Though, syempre, wala kang accountability, di ba? Tapos, hindi rin kami aware dun sa adjustment or even sa mga diet breaks, hindi namin siya masyadong binasa. More on workout lang talaga kami. Basta tsaka sa konting deficit. Yeah. Pumayat naman kami. Nag-work sa amin. Tapos, 2022, mga around February, nag-propose siya sa akin that time eh. Oo, tas tama, di ba? Yung pumayat kami, hindi na kami lumba-lumba. Pero kasi talaga grabe yung nilaki namin noong 2020. Parang sumobra pa dun sa starting weight namin nung nag-gym kami. So yun, perfect timing siya. Yes. See, after 2 months, kinasal na rin kami noon eh kasi simple wedding lang siya. I didn't really wanted a big wedding, kaya mabilis lang. So yun, kinasal kami. And then after that,
it's about time. Let's reward ourselves with some Ourselves. food. So yun, lagi kami kumakain sa labas. Lagi kami food trip dito, food trip doon. Tapos, after a few months, yung nalose namin sa MF, para siya, though, lumaki din siya. Pero ako talaga, grabe yung nilaki ko. As in, parang bumalik din nung start. Yung day one photo ko ng MF. Oo. Back to zero. Balik na. Back to zero. Tapos parang Yeah. nalungkot. Saktong-sakto nung birthday ko, ang laki-laki kong babae last year. Tapos nakikita ko yung photos ko. Oh my goodness, ano nangyari? Anong ginawa ko? Tapos one day, tumambay ako sa MF Women. Parang nag-post ata ako ng deadlift video ko. Nagpa-perform check ako kay CC. Tapos, nakita ko may pinost siya na Kaizen. Kaizen na. Oh, That was, okay. that was season 2 na yata. Season Kasi 2, yung yeah. season 1, hindi siya Flashpoint ganun hindi siya ganun kaingay, di ba? Season 1. Oo, hindi. Hindi ganun kaingay. Oo. Yun, Although, season 2 yun. Oo, sa MN lang siya dati. Medyo may... Batchmate pala tayo, no, Sir D? Batchmate. Tayo, sila Gianpaolo. Batchmate. 2 ka rin ba, D? Oo. Kala ko 1 Oh. si D. Akala ko Oo, din two. 1 siya eh. Ako Na-miss rin, ko. kala ko 1 ka. Mukhang matanda ka. Hindi, na-miss ko yung payment ng season 1. Ako na-miss ko rin yun. Nakikita ko na yung mga nagpa-post ng Oo. person. Tapos sabi niya, next season ka na lang. Sabi ni Correct. Sisi, Ingit na minessage ingit ko. ako doon. Kaya pinangako ko sa sarili ko pag ako yata yung sa mga unang nagbayad dun sa season. Nakabang. 2. Mga Oo, nakabang nakabang. na yun, no? Oo. And true enough. So yun, continue siya, Coach Steph. Sorry. Diba? Oo. Yung season 1, hindi ganun kaingay, kaya Oo. hindi rin ako aware nun. Pero yung season 2, yun nakita ko sa MF. So, nung nakita ko siya, that was before my birthday ata. Tapos, saktong-sakto, September 4. If I'm not mistaken, September 4 yung free webinar niya. So, nanood ako. Ay, Tapos, nung ang ganda pinapanood na. namin ni husband, sabi niya, gusto mo ba panoorin natin yung free webinar? Sabi ko sa kanya. Nanood kami. Doon nalaman na namin yung price. Uy, parang yung nakita niya yung tsura, parang, mahal niyo. Tapos parang, wala talagang balak bilhin noon time na yun. Tapos sabi niya sa akin, gusto mo, gift ko na lang sa'yo sa birthday mo yung Kaizen. Pang-enroll mo sa Kaizen. Tapos, mata ko parang, talaga ba? Sabi ko, gigift mo ako ng ganun. Kinikilig ako Okay. Kilig much. Sure ka ba? Sabi ko, kasi hindi siya cheap. Sabi ko sa kanya. Yeah. Oo, gift Big mo money naman. yun, Gift oo. naman yan. Malay mo naman, di ba? Yan na pala yung way mo para mas maging sustainable yung fitness Correct. journey mo, sabi niya sa akin. Kasi nakikita niya talaga nun yung confidence ko parang nawala Oo. nung lumaki ako ulit. May struggles. Tapos yun na pala yung greatest plot twist ko ng 2022. Sick. Oh my God. Diba? And now, and the rest is history, and now you are an Yes. official coach sa Kaizen. Oo, Diba, no? diba? Ako naman, ang take ko doon is, it's more than yung naging sustainable sa'yo, yung fitness journey mo. Right now, as a coach, parang mas nag-expand pa yung mission mo na to help other women. And not only women, kasi kami na-inspired din sa kwento mo and sa, so kumbaga, mission to the next level yung nangyari sa'yo. And we're so proud of you, Coach Steph. Grabe. Ang saya ng love story ni Steph, no? Sobrang nakakatuwa. Kasi nag-meet sa fitness community. Gusto Tapos mo bang malaman yung kwento? Ay, may kwento pa ba about that? Oo, may kwento Hindi pa yun. yan. Kala ko na-connect ko lang eh. Isa yan sa mga pinag-usapan namin nung sa Tarlac kami at talagang kinilig din ako. As in yung love story nila, hindi siya yung typical na love story, tama ba, Coach Steph? Parang, Oo, yung parang lang. Sige, kwento mo, Coach Steph. Sorry, kinilig bigla. Kinilig bigla eh. Kaya siguro ako nag-red ngayon talaga. Yung sa Paano mga ba? narinig ko pa lang ngayon, medyo nga Oo. natuwa na nga ako kasi nagsimula sa fitness community, tapos Oo. parehas nag-MF, tapos yung Mm-mm. regalo, fitness Oo. pa rin, Oo. ang regaluhan. Fitness Diba? din. Iba. Diba? Parang siya yung naging doorway ni God. Parang, gagamitin kong tool itong asawa ni Steph para magbago na yung niya.
yung shifting ng mindset. Kasi ang laki Mindset. talaga ng nagbago sa ugali ko after Kaizen. And even yung mga workshops ni Coach Sarah na tinake ko. Nakawaan na din. Oo. Oh my God. So, ito na nga. Yun. Ano ba yung story? Ano? Interesting. So, yung tama ba ako ng pagkakaalala? Parang, nag-start kayo na parang nainis ka sa kanya ba? Or something like that? Oo, ganun. Diba? Kasi ganito yan. Fourth year college ako noon, di ba nag-gym ako sa pangalawang gym, the fitness community na binuntahan ko. Tapos dun ko siya na-meet. Nung time na yun, hindi ko siya masyado pinapansin kasi nga, more on focus talaga ako noon magpapayat. So, hindi talaga ako naghanap ng jowables noon. Tapos, meron isang parang, meron kami isang group class. It's a cardio class na parang lahat kami nandun sa isang studio, ganyan. Tapos yung coach namin doon, hi Coach Dave, if you're listening, thank you so much. Shout out. Shout out dun sa Ang coach daan. ko. Oo. Yun, tapos inaasar-asar Supportive lang kami. Inaasar-asar lang. Tapos pinagtatabi kami lagi dun sa cardio class. Tapos yun, Gusto ko yung sabi niya, ina-usher-usher lang kami. Ang pamilya doon. Coach, sabi niya, ina-usher-usher lang kami. hindi ko siya masyado feel kasi nga, parang, hindi ko siya masyado pinapansin nun. Pero hindi nga, pinagtatabi kami lagi sa cardio class. Tapos, hanggang sa naging crush ko siya. Ayan na. Naging crush ko siya nun. Tapos, kinuha ko yung number niya kasi meron kaming event nun na parang kailangan ko ng ka-contact doon sa nakakilala ko din. Ayaw niya bigay, my goodness. Yun pala yun. Ang sungit. Tapos, sabi ko, sungit naman ito. Tapos in that time, yung phone ko pa yung flip-flip. Yung ano ba yun? Yung Samsung Flip. Samsung. Tapos, sungit naman ito. Sabi, ayaw bigay number. Di wag. Tapos, di ko na siya masyado kinausap nun. Ayaw mo, don't. Ano ba yun? I think, kami na nag-hypertrophy yata kami nun that day. That was Tuesday. Hindi ko siya na masyado kinakausap. Kasi inaasar niya ako lagi. Kesyo, basta yung mga very childish jokes na maiinis ka. Kasi hindi ko siya kinakausap. Tapos ang ginawa niya, hindi ko alam kung sadya niya. Nahulog yung dumbbell sa paa. Nahulugan ng dumbbell si Coach Tev. Hindi naman namatay yung Coco. Thankfully, hindi naman. Kasi nahulog na rin yung puso niya. Oh my gosh! Ang saya ng love story. Grabe. Yan yung mga highlight nung time na yun. Nahulog yung dumbbell sa paa. And then sabi niya, he was really that time na, he was really sorry. Di ko lang alam kung sinasadya niya ba yun. Hindi. Hanggang ngayon, hindi ko alam. Yung intention behind. Okay. Nung nahulog yung dumbbell sa pako, syempre masakit, diba? Syempre si ate nyo, girl, nasakta, nasakit. Ginawa niya, alam ko na naputol yung workout namin nun. Tapos ang ginawa niya, pumunta kami doon sa coffee shop sa baba ng gym. Pinupo niya ako doon. And bumili siya ng yelo. Bumili siya ng yelo para lagyan yung paa ko. Tapos ayaw niya akong pauwiin hanggat hindi yung feet ko, yung parang okay. Okay. Doon na kami naging close. Yan na, nagliligawan na. Bilis yung ice kasi yung ice yung nag-meet na. Oo nga. Nagliligawan na kami noon after. Nakapunta nga sa gym, tapos bagsakan ko nga rin ng mga dumbbell. Yung crush mo, Oo. Literal, mapansinin ka. Oo. Ewan ko na lang kung di ba ako pansinin mo. Mas may nakahanda ka na rin dapat na yelo. Na yellow, oh. Wait lang, I have an ice here. Okay. Dapat I have an ice for you. Oh. Yung parang yung tinadhana talaga. Pero planado pala. Planado. Ano to eh. Kailangan orchestrated. Plotted to. Ang saya. Ang galing, no? I mean, ang ganda nung love story. Although masakit kasi nabasta ka ng dumbbell. Pero imaginein mo yon yung journey nila together. Tsaka, I think mahalaga din sa fitness journey natin na magkaroon tayo ng sustainable na partner na who will support us. Ganyan. Kagaya ni Coach Def. Ang ganda nung naging birthday gift
husband kay Coach Steph. And now, he's also, I believe, reaping the benefits of, of that gift. Kasi, kumbaga, hindi lang sa'yo yung benefit nun, but sa ibang tao din. And sa fitness community natin sa Kaizen. Oo, masaya. Nakakilig tong episode na to, Champaw. Oo nga eh. Di ba, no? So, May pa-love story. oo. Siguro one last question for me naman is, if there's one, doon sa buong pag-uusap natin ngayon, Coach Steph, if there's one takeaway na gusto mong baunin ng viewers natin, what would that be? For me, starting your fitness journey yung intention nyo is something that doesn't come from love. Hindi siya sustainable. So, that time kasi noong unang beses ko nag-gym is coming from fear and revenge. And then, hindi siya naging sustainable. So, the second time around was around self-love and self-discovery. Or somewhat, naging sustainable siya. Pero, I'm really grateful for those people na dumaan sa buhay ko. People come and go naman talaga eh. So, yun. When you do something that is coming from love, it's sustainable. Yun lang talagang pinaka-takeaway ko in the last 27 years of my life. Ay, ni-reveal yung age. Ni-reveal na. Hindi naman Ni-reveal yung age. You look a decade younger than your age. Very true. Yes, yun yung lang, very sustainable talaga if talaga yung nagmumula siya sa pagmamahal and hindi sa fear. Yun. In any aspect, not just fitness, even sa career, sa love life. Ganun. So, I'm very thankful na binigyan ako ni God ng isang lifetime accountability partner. Not just in fitness, even sa ibang aspect ng life. Yeah. And he's very supportive in what I do. Actually, nung sinabi ko sa kanya in-invite niya ako sa podcast, he's very happy. And na-excite nga siya, tinatanong niya, ano yung podcast niyo? Sorry, pero next Saturday, sisend ko kagad sa'yo pag na-edit ko yung uploaded na. Oo. Yes. I watch ni Habi. Yes. Sa this coming Saturday, si Doc AJ, no? Yung nakalinya sa atin. Yep. Na wow, exciting. After that's episode 11. Then episode 12, so sa'yo yun. Uy, ngayon ko lang napansin, yung last 3 pala natin was coaches. LJ, AJ, and then Steph. May pang-apat na, si Coach Jane. Natin. Oo. Astig. Grabe, sobrang blessed natin na itong mga coaches natin sa Kaizen. Pinaunakan tayo. Ang ganda noon, come from love. Definitely, it's a big takeaway. How about you, Coach Chappal? Sa akin yun nga, ang ganda rin sinabi ni Steph. Anything, eto na, tapusin natin sa intentions muna natin. Yung takeaways natin din. So yung takeaway ko siguro yung last na sinabi ni Steph. Yun nga, everything that you do, if your intentions are coming from something good, especially if it's coming from love, mas magandang, mas magbe-benefit not just you but also other people. And gustong-gusto ko rin yung kanina kung paano niya yun nga, yung misconception ng maraming women in regards to fitness. Kasi kung alam lang ng mga tao yung benefits ng fitness is masarap, wag sila matakot. Just start their journey somewhere. Sa'yo, D, anong takeaway mo for this interview with Coach Steph? Syempre gagamitin ko yung word na Steph. Yung buong gusto ko yung buong pangalan na sinabi mo Maria kanina. Stephanie Flores ko. Ay, mahaba yun. Mahaba yun. This Steph na lang. Una-una, I admire her strength as a woman. Okay. Hindi lahat. Kumbaga, para sa akin, pag nakikita ko siya nagde-deadlift, na mas mabigat yung binubuhat niya kaysa sa akin, nandiliit ako, pero dapat nga bang ikumpara yung sarili sa iba. Pero I admire her strength. And mas lalo ko pang na-admire nung naraman ko yung story behind bakit siya nagkaroon ng ganung love sa deadlift and other stuff. So, nakaka-amaze yung strength. And not only the strength physically, but the strength of character sa pangyayari sa buhay niya. Especially yung breakup niya sa sobrang nag-resonate sa akin. Sa jeep. Sa gym. And yung sa Nabrinikan ka rin sa jeep?
Ikaw rin, Hindi. may ba't akala ko Wala, nag-resonate sa'yo yung sa wala. jeep. Hindi, nag-resonate sa akin yung ano. Oo, Yung first heartbreak. Yung heartbreak, ganyan. Okay. Oo. Ikaw, Chong Paulo, ah. Okay, tapos anong next letter? T for tenacity. Yung ano niya, yung yung hindi siya nag-give up. Yung strength of character, yung tenacity, kung paano siya nag-push through dun sa fitness journey niya, and now she's a coach and we're so proud of her. And then yung E niya is for energy and enthusiasm. Kita naman natin ngayon kung paano niya share yung kwento niya. At the same time, yung takeaway na coming from love. I think na kapag ganun yung yung starting point mo, talagang nag-manifest din sa'yo yung energy and yung enthusiasm. So very natural, very genuine kay Coach Steph yan. Yung P niya for me is for passion. She has the passion to not just do fitness for herself. Nag-start siya sa self-love, but now she's sharing it with other people, especially sa women na community ng Kaizen and sa fitness industry. And lastly would be H. It's full of hope. Sobrang hopeful nitong Nakikilabutan ako. Ako din, goosebumps. Hopeful siya kasi parang it's a movement na I think it's a high time really na even women makita sa limelight yung fitness journey nila, and not just for physique, not just for aesthetic, but for the whole yung totality mo as a human being, as a woman. So ito yung talagang tinatawag natin na women empowerment, no? Hindi dahil compare natin yung women sa men, but they have the capacity to do the things na mabibilib tayo sa kanila kasi kaya nila. And nagsisilbi yun na inspiration sa iba. Kaya ngayon, I'm so inspired, to be honest, Coach Steph, sa kwento mo. Sobrang sarap lang makinig. As always, gaya ng 5-hour chikahan natin sa Tarna. So thank you so much for gracing this podcast series episode with you. So S, strength. Mayroong summary. Strength, tenacity, energy and enthusiasm, passion, and hope. Yan na. And I thank you. Grabe, ang ganda nun. Sobrang May meaning pala yung Steph. Yeah. Sobrang ang ganda ng kwento mo, Coach Steph. And I believe na maraming sa mga makakapanood nito, may maraming mga makaka-relate and magiging valuable sa kanila ang episode. By the way, Coach Steph, meron ka bang mga female athletes or fitness personalities na nag-inspire sa'yo? Or nag-i-inspire sa'yo ngayon? Someone you looked up to? Iba-iba sila eh. Kasi meron sa Spartan, meron sa powerlifting, meron naman for the aesthetics. Pero right now, for the aesthetics, ang nilook up ko si Nona Bayat. Yung fitness influencer siya, at the same time, meron siyang fitness app na parang siya, for sustainability yung workouts niya. More on nutrition-based and lifting din talaga for women. And nakikita ko kasi na-empower din niya yung mga babae to lift. Yes. Yeah. Galing. So, congratulations, Coach Steph. And we're really rooting for you. Especially now. Yeah, this season is your first Siguro season. na lang, message na lang for those women out there, women listeners ng podcast. What's gonna be your message to those women to empower them, especially those people na yun nga, yung may mga pinagdaanan rin na may experience na rin sa fitness, but bumabalik sila dun sa loop na nangyari sa ating lahat before na darating yung time, nalalaki na naman ako, darating yung time, yung wala pa sa kanila, hindi pa nila na sustainability ng fitness. Ang message for those women is it's okay to try new things for you to examine if it is really for you. But always start with the good intention and then you'll find your way dun sa perfect na program for you. Kasi it's not really a cookie cutter program for everyone eh. Kasi hanap-hanapin mo pa rin kung ano yung swak sa'yo eh. So, just start with the good intention and always come from love and syempre para mag-manifest yung self-love natin. Kasi
pag hindi mo minahal yung sarili mo, sino mo bibigyan ng pagmamahal na hinahanap mo, di ba? Kundi sarili mo. So, yun. Natutuwa ako sa dahil Next. nakatayo si D. Pag nakatayo ka, D, mas ramdam yung mo, vibrant ng energy mo sa bawat sagot ng... Kasi ngayon lang tumayo si D sa episode Oo, ngayon namin. lang. First Kasi time. bagong dating daw yung niya eh. Yung bagong yung table. Standing desk niya. Yes. Grabe. And iba din yung yung energy ko kapag nakatayo din talaga. May mga pag-ganon. Mamaya gumagano na ako. Akala ko Kasi- naka-stepper ka na dyan or yung walkpad eh. Wow, pa. Meron dito coach Steph, Pero- pero kasi nga may shooting so dito na lang muna. Very true yung sinabi ni Steph na yun nga, lagi naman natin sinasabi, fitness is not a one size fits all. Yeah. It's gonna be different for everyone. We just have the same ideology of what how fitness works. And then once you apply it, magiging different rin naman siya. Depende nga sa swak, sa kung anong swak sa lifestyle mo, anong swak sa environment mo, anong swak sa kung ano man magkakaiba ng culture, di ba? Different people, different So yun, ganun ang sinabi ni Steph dun. So very Wow. for all women talaga. Correct. Wow, what a great way to end this episode. Ang ganda ng mga kwento, ang ganda ng mga sinabi ni Coach Steph and even Cham Paolo. So, thank you again, Coach Steph. God bless you. Thank you so Coach much for Steph. having And- me here, Gab. Ang sarap yung kakwentuhan. Parang nasa No. coffee shop lang. Correct. Ikaw din. Kulang Sobrang sarap ka. Next time may pag bumuwi ako dyan, bisitahin ko kayo at magkwentuhan talaga tayo ng matagal. Oh, naman. Oh my gosh. Punta tayong Tarlac. Oo naman. Oo, somewhere na lang. Meet halfway. Somewhere na halfway. Mindanao. Davao. Ayun na nga, sige na nga. So, thank you so much again, our dearest viewers and listeners. Muli, I am Champ D, And I am Cham Paulo, and this is Fitness Diaries. transforming lives. Thank Bye. you. Thank you so much. Thank you so much.